Ang araw na iyon ay nakalaan para sa engagement day ni Naxen at Xining. Para kay Xining, kailangan niyang pumayag na mapakasal sa Shen family para matulungan ang kanyang kapatid na kasalukuyang nasa ospital at nangangailangan ng milyon para magamot. Para naman kay Shen Naxen, gusto niyang sundin ang kagastuhan ng kanyang lolo na pakasalan si Xining para opisyal nang mapunta sa kanya ang kumpanya. Yun ay dahil tinulungan ni Xining ang kanyang lolo noong araw na siya ay nagkasakit. Gayunpaman, habang nakikita ni Xining ang lantarang ginagawa ni Naxen kasama ang kanyang secretary ay narinig niya ang kanilang pag-uusap. Doon ay sinabi ni Naxen sa kanyang secretary na si Chen Ying na pansamantala lang ang kasal, at pagbibigyan niya lang ang kanyang lolo. Pagkatapos ng kasal ay doon ko isasagawa ang plano para sa isang car accident, kapag wala na si Xining, tuluyan na tayong maging masaya, saad niya. Lingid sa kaalaman ni Naxen ay alam na ni Xining ang plano nila na ipasagasa siya pagkatapos ng kasal. Hindi ko matiis ang ganito, kailangan kong maghanap ng ibang paraan, may salba lang ang aking kapatid, bulong ni Xining. Habang patuloy siyang nagmamasid sa nangyayari ay naisip niya na ayaw niyang maging sagabal sa pag-ibig ni Naxen. Hanggang dumating si Shen Lingchen, ang bastardong anak ng pamilyang Shen. Hindi ba't siya ang anak sa labas ni Mr. Shen na nasa ibang bansa? Balita ko, wala siyang hilig sa babae, at meron siyang pusong bato, saad ng isa sa mga bisita. Nang makita ni Lingchen si Xining sa may hagdan ay sinaad niya. Miss Xining, nakita rin kita, sabay alis. Nang makita siya ni Xining ay sinaad niya, Shen Naxen, dahil may iba ka na, maghahanap na rin ako ng ibang pakakasalan. Para sa kapatid ko, gagawin ko to, dagdag niya. Habang nasa private room si Lingchen na nagdadasal, pumasok si Xining at nilock ang pinto. Nang makita siya ni Lingchen ay sinaad niya, sister-in-law na mali ka yata ng pinasok. Dumiretso si Xining sa harapan niya at diretsahang inihayag, paano kung sabihin kung ikaw ang pinunta ko dito? Hindi ko maisara ang aking zipper, pwede bang tulungan mo ako? Doon ay nilapitan siya ni Lingchen at sinaad, kilala mo ba kung sino ako? Hinawakan siya ni Xining sa dibdib at sinabi, ikaw si Shen Lingchen. Ang aking brother-in-law. Dahil doon, agad tinanggal ni Lingchen ang kanyang kamay, alam mo palang ako ang brother-in-law mo, pero bakit ka po marito? Tama. Pero ayaw kong maging brother-in-law mo, saad niya. Naglalaro ka ba ng apoy, saad ni Lingchen sabay tulak sa kanya papunta sa lamesa. Ano ang ginagawa mo dito sa araw ng iyong engagement day? Hindi ka ba natatakot na mahuli ka? Natatakot, pero kailangan kong gawin, bulong niya. Ang totoo, ikaw ang bumihag sa puso ko unang tingin pa lang. Gusto kita, saad niya. Ang lakas naman ng loob mong gawin eto, kung yan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Bulalas ni Lingchen sabay halik sa kanya. Hanggang biglang kumatok si Naxen, Xining andyan ka ba, buksan mo ang pinto, saad niya. Doon ay tinulak ni Xining si Lingchen, nandyan ang kapatid mo, bulong niya. Gayunpaman, lalo niya siyang hinawakan at sinabi, lalapit-lapit ka sa akin, pero ngayon, bigla mo akong iiwan. Muli siyang tinulak ni Xining at nakiusap na bitawan siya. Ngunit lalo siyang hinigpitan sa baywang at sinabi, hindi ba't mas exciting ang ganito? Xining, magsisimula na ang ceremony, nandyan ka ba? Bilisan mo na at naghihintay sila, sigaw ni Naxen. Lingchen, bitawan mo ako, ano ba? Pakiusap ni Xining. Ang lakas ng loob mong sabihin yan matapos mo akong iprovoke, sagot ni Lingchen sabay halik sa kanya, ngunit siya naman ang pagkahulog ng kopa sa lamesa. Habang nag-agalit na si Naxen sa labas ay agad nagsabi si Xining na may napatid lang siyang baso at susunod na siya agad. Pagkaalis ni Naxen ay sinubukang ayusin ni Xining ang kanyang zipper para umalis ngunit hindi niya iyon maabot. Lumapit si Lingchen upang isara iyon sabay bulong, sinungaling. Pagkatapos noon ay hinalikan niya siya sa noo, bagay na pinagtaka ni Xining. Engagement gift ko para sa'yo, saad niya. Sa pagkabigla ay agad siyang umalis. Dahil doon, naalala ni Lingchen ang nakaraan. Gaya pa rin siya ng dati, gagamitin ka, pagkatapos ay biglang mang-iiwan. Wala kang puso, bulong niya. Hanggang napag-alaman na 3 taon na ang nakalipas nang may nangyari sa kanilang dalawa. Yun ay matapos niyang humingi ng tulong sa kanya. Dahil sa pagka-aksidente ng kanyang kapatid. Mukhang nakalimutan mo na ako, ngayon nakita kita, nagmamadali ka namang mag-asawa, bulong niya. Doon ay agad niyang tinawagan ang kanyang tauhan na tignan ng security footage ng buong paligid. Yun ay dahil gusto niyang malaman kung ano ang nangyari at bakit naging ganon ang behavior ni Xining sa araw na iyon. Habang papunta si Xining sa harap ay hindi na makapagpigil ang secretary ni Naxen. Naxen,
hindi ko na matiis na nakikita siya, saad niya. Love, huwag kang mag-alala, pinapangako ko, mapupunta rin sa'yo ang royal position, hintayin mo lang, saad ni Naxen. Habang naglalakad si Shining papunta sa harap nila ay marami ang namangha dahil sa taglay niyang ganda. Gayunpaman, nabihag na si Naxen ng kanyang secretary at pati pagpatay kay Shining ay napagplanohan na niya. Naxen, sobrang close kayo ng secretary mo. Kapag nakita iyan ng ibang tao, iisipin nila na siya ang asawa mo, saad ni Shining, bagay na kinagulat ni Naxen. Dahil doon, nilapitan siya ni Naxen at agad binalaan na huwag siyang gumawa ng eskandalo doon dahil nakakahiya. Ngunit siya naman ang pagdating ng kanyang lolo apang sila'y ipakilala at i-announce na ang araw na iyon ay para i-celebrate ang araw ng kanilang engagement. Pagkaalis nila sa harap ay nakita ni Shining si Ling Chen na pumasok. Doon ay naisip niya na ang taong tanging makakapigil lang sa kanyang kasal kay Naxen ay walang iba kundi siya. Dahil doon, nagpadala siya sa kanya ng mensahe, Mr. Shen, nung una kitang makita, tinamaan ako sa iyo ng sobra. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Ling Chen. Habang nasa lamesa ay sinaad ng kasama, Miss Shining, ang negosyo ng pamilya mo ay dumaan sa pagka-bankrupt, at sumabay ang pagka-ospital ng iyong kapatid, napakaswerte mo pa rin dahil napangasawa mo ang magiging tagapagmana ng Shen Corporation. Oo, swerte ko talaga dahil malambing at napakabait ni Naxen sa akin. Lagi nga niya akong tinutulungan na magbalat ng ulam. Naxen, pwede bang ipagbalat mo ako ulit, saad niya, bagay na lalong kinainis ni Chen Ying. Matapos magbalat ay pinasobo ni Naxen ang pasayan kay Shining, ngunit habang ninanamnam niya iyon ay biglang sinipa ni Ling Chen ang kanyang paa, dahilan upang mahulog ang kanyang sandal sa ibaba. Nang makita siya ni Chen Ying ay tinanong kung okay lang siya. Okay lang ako, kinagat lang ako ng lamok, saad ni Shining. Dahil doon muli siyang inasar ni Ling Chen at hinigpitan pa ang paglock ng kanilang mga paa. Hindi pa siya makontento at hinawakan niya ang paa ni Shining. Hanggang tanungin siya ng kanyang lolo, Ling Chen, mabuti nakauwi ka, kumusta ang negosyo natin sa abroad? Plano mo bang bumalik o hindi na? Lolo, okay naman po, sa ngayon ay maayos na ang flow sa market. Kaya't gusto ko munang dumito, para mapagtuunan pa ang mga ibang bagay na nangangailangan ng pansin. O siya maganda yan, magtulungan kayo ni Naxen, nang sa ganun, magiging mas madali ang trabaho, paliwanag ng kanilang lolo. Hanggang tanungin siya tungkol sa marriage ni Naxen at kung ano ang masasabi niya tungkol doon. Habang nagbabatuhan sila ng tingin, at habang hawak ni Ling Chen ang paa ni Shining, ay agad nagpadala si Shining sa kanya ng mensahe. Brother-in-law, may oras pa, kung pipigilan mo ang engagement na eto, saad niya. Gayunpaman, nang makita ni Ling Chen ang mainit-init na dumplings sa lamesa ay sinaad niya, napaka-perfect ng dumplings para sa ganitong pagkakataon. Masasabi ko rin na napakarikit at napakaganda ng mapapangasawa ni Naxen, maswerte siya, saad niya sabay bitaw sa paa ni Shining na kanina pa niya hinahawakan. Doon ay nasambit ni Shining, ayaw mong pansinin ang message ko, ang tigas naman ng puso mo. Mukhang matotuloy na talaga ang engagement na eto, bulong niya. Hanggang dumating ang engagement ring para kay Shining. Nang isuot niya iyon ay pinakita niya sa lahat, dahilan upang si Secretary Chen Ying ay umasak na sa galit. Gayunpaman, halos mamatay na sa selo si Ling Chen, dahilan upang bigla niyang hilain ang kamay ni Shining at sinaad, nito lang ay hindi naging maganda ang trato ko sa'yo, tanggapin mo sana ang prayer beads na bilang apology, saad niya. Ngunit sa pagkabigla ay tinitigan lang yon ni Shining. Dumidistansya ba siya sa akin, naisip niya. Tinanong siya ni Ling Chen, ayaw mo ba? Agad nilagay iyon ni Shining sa kanyang kamay at sinaad, hindi, nagustuhan ko, ang ganda nga eh. Kinalaunan, kinumpronta ni Naxen si Shining at sinabihan siya na itapan ang beads na suot niya. Bakit anong masama dito? Ang ganda nga eh, saad ni Shining. Hindi mo ba alam na bastardo ang lalaking iyan, tanggalin mo yan sa kamay mo. So what kung bastardo siya, isa pa rin naman siyang Shen, saad ni Shining. Habang naririnig siya ni Ling Chen ay binulong niya, plastic, pero kahit papaano, may konsensya ka. Dahil galit pa rin si Naxen ay hinawakan ni Shining ang bisig niya at sinabi, isipin ko na lang na regalo mo eto sa akin. At least, galing pa rin naman eto sa Shen, bulalas niya bagay na kinatuwa ni Naxen. Sa ospital ay napag-alaman na hirap pa ring magising ang kapatid ni Shining. Gayunpaman, umaasa siya na matapos siyang makasal sa Shen family ay mapapagamot din siya ng maayos. Hanggang naalala niya ang sinabi ng matandang Shen na tutulungan niya siya sa pagpapagamot matapos niyang magpakasal kay Naxen.
Magpapakasal ka pa rin ba sa Naxen na iyon, saad ng kasama niya. Hindi, gusto akong patayin ng taong yun. At gusto niyang gawin iyon pagkatapos ng kasal mismo, pero meron siyang kapatid, si Shen Lingchen, paliwanag ni Xining. O maasa ka pa doon, di ba't pusong bato iyon, tanong ng kasama niya. Kahit na, subukan ko pa rin, hanggang makuha ko ang pabor niya, saad ni Xining. Doon ay sinabi niya na may darating na event para sa Shen family kinabukasan at kailangan niyang malaman kung anong hotel room ang gagamitin ni Ling Chen. Matapos makuha ni Xining ang hotel room number ni Ling Chen ay naghanda na siya upang isagawa ang kanyang plano. Ilang saglit pa ay kinatok niya ang silid ni Ling Chen. Pagkalabas ay tinanong niya siya, anong kailangan mo? Pamanta ako dito para makita ka, may kailangan lang akong gawin, saad niya sabay pasok sa silid niya. Doon ay biglang hinila ni Ling Chen ang coat niya, hanggang tuluyan iyon na matanggal at tumambad ang mixing suot niya. Nilapitan niya siya, tawakan, dahilan upang sabihin ni Xining, ganyan ka ba ka-desperate? Doon ay kinorner siya ni Ling Chen sa pader at tinanong siya, ganito ba ang ginagawa mo para makapang-akit ng lalaki? Pinosesyon niya ang kanyang bibig na para bagang hahalikan siya. Gayunpaman, bigla niya siyang hinila sa labas, bagay na pinagtaka ni Xining. Inabot niya ang kanyang bag at damit, ngunit nang kunin sana niya, ay hinulag niya iyon sa sahig. Pagkatalikod ni Xining ay siya naman ang pagdating ng isang lalaking lasing, na gusto siyang bastusin. Habang humaharang siya sa daanan ay sinabihan siya ni Xining na Tom Abi, ngunit bigla siyang hinila ng lalaki. Nakadamit ka ng ganyan, hindi ba't seno-suot yan para mangakit? Magkano ang gusto mo, gawin natin ngayon na, saad ng lalaki. Doon ay kinwelyuhan siya ni Xining at sinabi, eto ang gusto ko, sabay sipa sa bandang ibaba niya. Nang mapaupo ang lalaki ay binalaan niya siya, tandaan mo ang mukha ko. Oras na inulit mo yan sa akin, hindi lang eto ang mapapala mo, babala niya. Habang kausap niya ang lalaki ay biglang binuksan ni Ling Chen ang pinto. Doon ay agad siyang hinawakan ni Xining at sinabing natatakot siya dahil muntik na siyang mahalay ng lalaki. Hinaplos ni Xining ang kanyang dibdib at sinaad, Mr. Shen, ang bango mo. Dahil doon, lalong natakot ang lalaki dahil akala niya ay boyfriend niya si Ling Chen. Umalis ka na dito, saad ni Shen na agad naman niyang ginawa. Pagkatapos noon ay nagkatitigan ang dalawa, ngunit walang mabigkas na salita. Ilang saglit pa ay sinaad ni Xining. Sabi ko na, hindi mo ako matiis. May pagtingin ka rin sa akin di ba? Miss Xining, gusto mo ba talagang pagsabayin ang dalawang lalaking magkapatid? Hindi, ayaw ko. Gusto ko ikaw lang, sagot niya. Gusto mong makipaglaro, pagbibigyan kita, saad ni Ling Chen sabay buhat sa kanya papasok sa silid. Hanggang makita niya ang tali sa kanyang bag na parehas nilang kinagulat. Ganyan pala gusto mo ha, saad ni Ling Chen pagkatapos ay kinuha niya iyon at tinali siya sa kama. Nagpomiglas si Xining at nakiusap na tanggalin niya yun. Ngunit nang sabihan siya na nasa kanya ang susi ay muli siyang nagkunwari at sinaad, bahala ka, basta't gisingin mo na lang ako bago magising si Naxen sa umaga. Pagkatapos ay humiga siya sa kama para matulog. Hanggang dumating ang tauhan ni Ling Chen na nagsasabing alam na niya ang dahilan kung bakit ganun ang ginagawa ni Xining. Yun ay dahil nalaman niya na may ibang babae si Naxen at plano siyang elegpit. Dahilan upang lumapit siya sa kanya para umano gamitin siya sa kanyang paghihigante. Sinaad din niya na may na-discovereng solution ng Shen Company na makakatulong sa mga may sakit na katulad ng sa kanyang kapatid. Dahil doon, sinaad ni Ling Chen na sabihan niya ang ospital upang ibigay lahat kung bano ang pangangailangan ng kapatid niya. Gayunpaman, binalaan siya ng kanyang tauhan na huwag siyang masyadong ma-involve kay Xining dahil makakaapekto iyon sa plano niyang makuha ang mataas na posisyon ng kumpanya. Pagbalik ni Ling Chen sa silid ay nakita niya si Xining na nasa kalaliman ng tulog. Gayunpaman, binabanggit niya ang pangalan ni Naxen habang nagmamakaawa na huwag siyang iwan. Nandito ka sa kama ko pero ibang lalaki ang tinatawag mo. Mukhang in love ka kay Naxen, lumalapit ka lang naman sa akin para gumantay sa kanya, bulong ni Ling Chen. Hanggang tawagan niyang muli ang isa sa kanyang tauhan upang ipadilit lahat ng video footage ng hotel na nakuhanan sa oras na iyon. Sinaad din niya na kuhanan yun ng screenshots, pagkatapos ay ipadala sa kanilang group chat. Muli niyang tinignan si Xining at sinaad, gusto mo si Naxen ha? Sige, papuntahin ko siya dito bukas para mahuli niya mismo sa akto na nandito ka. Kinaumagahan, habang kasama ni Naxen ang secretary niya ay dumating na nga ang larawan ni Xining na napadala sa kanilang group chat. Nang makita niya iyon ay nagtaka siya dahil ang pintuan kung nasaan siya ay ang room number na nakalaan para kay Ling Chen.
Ano ang ginagawa niya sa pintuan ni Ling Chen sa kalaliman ng gabi? Tanong ni Chen Ying. Dahil doon, hindi mapigilan ni Naxen na magalit. Honey, binibigyan ka na ng opportunity, oras na malaman ng matanda ang ginagawa ni Ling Chen, siguradong tatanggalin na siya sa Shen family. Kapag nangyari yun, secured ka na sa magiging posisyon mo, saad ni Chen Ying. Doon ay napangiti si Naxen at agad naghanda upang hulihin sila sa akto. Pagdating sa pintuan ay nanggigigil na si Naxen habang tinatawag si Ling Chen. Nang marinig yun ni Shining ay agad siyang bumalikwas. Ang lalaking iyon, hindi man lang ako ginising, saad niya sabay hanap kay Ling Chen. Ngunit pagkatayo niya ay siya naman ang pagpasok ni Naxen, na agad nabuksan ang pinto dahil sa card na hawak niya. Shining, wala ka ng kawala, nahuli na kayo ngayon sa akto, saad ni Naxen habang hinahanap si Ling Chen. Ngunit nahalogog na niya lahat ng sulok pero wala siyang Ling Chen na nakita. Naxen, mag-isa ko lang na natulog dito, hindi ko alam ang tungkol kay Ling Chen. Shining, sabihin mo ang totoo, may relasyon kayo ni Ling Chen di ba? Doon ay biglang dumating ang kanilang lolo na nagsasabing siya ang nagpagamit sa kanya ng nasabing silid dahil umuwi si Ling Chen sa kanilang bahay. Kung gusto mong paimbestigahan si Ling Chen, ako ang paimbestigahan mo, saad ng kanilang lolo. Kinalaunan, pinantahan ni Shining si Ling Chen upang tanungin kung siya ba ang may pakana sa nangyari sa hotel noong nakaraang gabi. Hindi siya sinagot ni Ling Chen bagkus sinaad niya, Shining, huwag mong hintayin na ako mismo ang magbigay sa'yo ng leksyon dahil sa ginagawa mo. Hinawakan siya ni Shining sa dibdib at sinaad, saan mo ako bibigyan ng leksyon, dito. Sabay toro sa kanyang puso. Doon ay nilapitan siya ni Shining upang halikan ngunit bigla siyang tinulak ni Ling Chen at sinaad, kinamamuhian ko ang mga taong mapagkunwari. Ginamit mo ako para makaganti kay Naxen, ngayong nangyari na ang gusto mo, lumaya-layo ka na sa akin, saad niya. Gayunpaman, sinaad ni Shining na gusto niya talaga siya. Doon ay hinawakan siya ni Ling Chen at sinabi na hindi siya interesado sa babaeng sinungaling. Pagkaalis ni Ling Chen ay nasambit ni Shining, sa tingin mo magsasayang pa ako ng oras sa'yo. Kinalaunan sa pamilya Sheng ay muli silang nagsalo-salo para sa isang hapunan. Doon ay sinaad ng kanilang lolo na ngayong tapos na ang kanilang engagement ay baka pwedeng bigyan na nila siya ng isang apo. Sige po lolo, pag-usapan namin ni Shining mamaya, saad ni Naxen, bagay na kinainis ni Ling Chen. Doon ay naisip ni Naxen, oras na magkaroon kami ng anak, mapipilitan siyang magpakasal sa akin. Kapag nangyari iyon, sa akin na ang kumpanya, at mapapaalis na rin ang bastardong yan. Kinalaunan ay hindi mapakali si Shining dahil nag-aalala na baka nga pilitin siya ni Naxen na magsiping sila sa gabing iyon. Doon ay hinahangad niya na sana, tulungan siya ni Ling Chen upang makaiwas siya sa pwedeng mangyari. Ilang saglit pa ay nagpadala siya ng larawan niya kay Ling Chen at tinanong, hayaan mo ba talaga na may mangyari sa amin ng kapatid mo? Dahil wala siyang matanggap na sagot ay nagdesisyon siya na gumawa ng paraan para doon. Hanggang makakita siya ng sleeping pills mula sa drawer. Hindi nagtagal ay dumating si Naxen na nagsasabing hindi pa niya siya nakasiping kahit kailan. Huwag kang mag-alala, dahan-dahanin ko lang, saad niya. Nang halikan na sana niya si Shining ay agad niya siyang pinigilan. Wait, para mas ma-enjoy natin ang gabi, dapat uminom muna tayo ng kunti, saad ni Shining. Matapos lagyan ng wine ang baso ay nilagyan na rin yun ni Shining ng sleeping pills pagkatapos ay pinainom niya sa kanya. Ngunit pagka-ubos niya ng wine ay agad niyang hinagis ang baso sabay hila kay Shining papunta sa kama. Matagal nang gusto kitang makasiping, saad niya. Ngunit hindi nagtagal, umepekto na ang pills at siya ay napahiga sa kama. Agad namang lumabas si Shining sa silid, ngunit pagdating sa labasan ay nakita niya si Ling Chen na naroroon. Oh, mukhang balisa ka, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Shining. Ano, pagkatapos mong makaraos sa isa, ay sa kabila ka naman pupunta, tanong ni Ling Chen. Hindi ba't mas nakakabahala ang ginagawa mo na nagbabantay sa pintuan ng kapatid sa kalagitnaan ng gabi? Tanong ni Shining, mukhang nag-ambala ka sa pinadala kong larawan. Hindi ba't pumarito ka dahil nag-alala ka na baka nga may mangyari? Sa totoo lang, nagkataon na dumaan lang ako. Ang pagpapadala mo ng larawan ay masyadong cheap, sorry pero hindi ko kakagatin, saad ni Ling Chen. Nagawan ko na ng paraan. Nakatulog na si Naxen. Ang sinasabi ni Lolo na bigyan siya ng apo, tignan ko na lang kung paano magpalusot, bulalas ni Shining. Paano sa susunod, basta ipagpatuloy mo na lang na tanggihan siya hanggang masanay na siya. Payo ni Ling Chen sabay ayos sa damit niya. Bigla iyon na hinawakan ni Shining sa pag-aakalang may ibang pakay siya, ngunit sinabihan siya na halos nakabakaka na ang kanyang damit.
Nakakaeritang tignan, saad ni Ling Chen, dahilan upang maisip ni Xining, mukhang nagseselos yata siya. Hanggang biglang dumaan ang lolo nila dahil gustong malaman di umano kung magkasama nga sina Xining at Naxen. Dahil doon, agad hinila ni Xining si Ling Chen sa loob ng silid. Dahil nasa pinto na ang kanilang lolo na nagmamasid, agad umakting si Xining upang iparinig na may ginagawa nga sila. Natawa si Ling Chen sa acting ni Xining pero dahil sa ginawa niya ay umalis ang matanda na masaya. Ang galing mong umakting, saad ni Ling Chen, dahilan upang sipain siya ni Xining at sinaad na huwag na niyang banggitin iyon. Kinalaunan ay nagising si Naxen na nagtataka kung bakit nakatulog siya. Doon ay binanggit niya ang mga kakaibang kilos ni Xining at para bagang iniiwasan siya. Kailangan na naming kumuha ng marriage certificate sa lalong madaling panahon, nang sa ganun, makaposisyon na ako. Naisip niya. Sa bahay, nakatanggap si Xining ng tawag mula sa ospital na may kailangan pirmahan ang Shen family para sa gamot na gagamitin ng kanyang kapatid. Doon ay pilit siyang pinipigilaan ni Naxen at sinaad na nagpapahinga ang kanilang lolo at hindi pwedeng maistorbo. Pwede kong pirmahan yan, kuha lang tayo ng marriage certificate, saad ni Naxen. Nasa bingit na ng kamatayan ng kapatid ko, kailangan niya eto ngayon din, yang marriage certificate, makakapaghintay yan, saad ni Xining. Gusto ni Naxen na kontrolin siya sa pamamagitan ng kanyang kapatid na may sakit, ngunit sa oras na iyon ay hindi niya siya napasunod. Doon ay sinaad ni Naxen, sa mga susunod na araw, magmamakaawa ka rin sa akin. Sa may pool, sinaad ng assistant ni Ling Chen na ayaw pirmahan ni Naxen ang para sa medical requirements na kailangan ng kapatid ni Xining. Hanggang dumating siya doon at agad sinabi ni Ling Chen na papasukin siya. Pagdating ni Xining sa pool ay agad siyang nagtanggal ng damit para malapitan niya si Ling Chen. Huwag mo sanang pag-isipan eto ng kahit ano, napunta lang ako dito para makipag-usap para sa kapatid ko, saad ni Xining. Mukhang nasa critical stage na siya ngayon. Kailangan niya ng mas matinding medication pero kailangan may pam-earmo mula sa Shen family. Alam ni Naxen eto pero ang gusto niya kumuha muna kami ng marriage certificate bago niya pirmahan, paliwanag ni Xining. Matutulungan kita, pero ikaw, ano ang may o-offer mo pabalik, tanong ni Ling Chen. Ling Chen, alam kong bumalik ka dito dahil interesado ka rin sa posisyon na hinihintay ni Naxen. Sa kabila nito, paborito ako ni Lolo Shen, kung kanino man ako magpapakasal ay malamang mas papaboran din ni Lolo, makakatulong din ako sa'yo kung talagang gusto mo, saad ni Xining. Ganun ba kababa ang tingin mo sa akin? Sa tingin mo, kailangan kong umasa sa babae para lang makuha ang posi yung gusto ko, tanong ni Ling Chen. Doon ay sinubukan niya siyang haplasin sabay tanong, ayaw mo bang mapaunta sa'yo ang pabor? Imbes na kay Naxen. Agad hinawakan ni Ling Chen ang kamay niya at sinaad, ginagamit mo ba yan bilang front, at ako bilang stepping stone mo? Ang babaw, saad niya sabay hagis sa kamay niya. Isa na akong tagapagmana, hindi ko kailangan makipagdeal para lang makuha ang pinakamataas na posisyon. Isa pa, makukuha ko iyon na hindi nanggangailangan ng babae, saad niya. Pero sa ngayon, ikaw lang ang taong malalapitan ko, pakiusap ni Xining. Gayunpaman, hindi siya pinakinggan ni Ling Chen at pinaalis sa harap niya. Pagkaalis ay sinaad ni Ling Chen, kailan mo ba maiintindihan na ang gusto ko ay ang puso mo? Bago makalayo ay agad tinawagan ni Xining ang hospital kung kumusta na ang kanyang kapatid. Doon ay sinaad ng doktor na pinirmahan na ni Master Shen Ling Chen ang document 1 oras na ang lumipas. Dahil doon ay nagtaka si Xining kung bakit hindi yun binanggit ni Ling Chen sa kanya habang nasa pool. Sigurado ako, kapag nalaman ito ni Naxen, hindi niya ito palalampasin, naisip niya. Doon ay nagpadala siya ng mensahe kay Ling Chen upang magpasalamat sa tulong niya at sinaad na bibigyan niya siya ng munting regalo para doon. Kinalaunan, nilapitan ni Xining ang kanilang lolo upang iabot ang mga larawan ni Naxen at ng kanyang secretary. Lolo, sorry talaga, gusto kong lapitan si Naxen para mapirmahan ang dokumento para sa aking kapatid, pero ito ang natanggap ko. At dahil urgent ang para sa kapatid ko, humingi na lang ako ng tulong kay Ling Chen, saad niya. Nang makita ng kanilang lolo ang mga larawan ay nagalit siya dahil hindi niya di umano inaasahan na gagawin yon ni Naxen. Habang paparating ay galit na galit si Naxen dahil nalaman niya na pinuntahan ni Xining si Ling Chen sa hot spring para lang sa kanyang kapatid. Sisirain ko ang reputasyon mong babae ka, saad niya. Pagdating niya doon ay agad niyang kinumpronte si Xining at nakiusap sa kanyang lolo na bigyan sila ng kaukulang parusa ni Ling Chen, dahil isang kahihiyan di umano sa pamilya ang ginagawa nila. Gayunpaman, nagulat na lang siya nang sabihin ng kanilang lolo na siya ang nagbibigay ng kahihiyan, sabay hagis sa kanilang mga larawan ng kanyang secretary.
Doon ay tumanggi si Naxen na hindi totoo yun at paniguradong frame up lang siya ni Ling Chen. Sinabi rin niya na malamang may relasyon ang dalawa dahil pinirmahan niya ang dokumento na hindi niya dapat pinakikialaman. Doon ay nagulat ang matanda at tinanong kung anong gamot iyon. Hanggang ipaliwanag ni Shining ang matinding sitwasyon ng kanyang kapatid, at dahil ayaw di umano ni Naxen ay nilapitan niya si Ling Chen dahil urgent ang sitwasyon. Doon ay biglang dumating si Ling Chen na nagsasabing nag-abot lang siya ng talong dahil nangangailangan ng sister-in-law niya. Ayaw kasing pirmahan ni Naxen ang dokumento. Pakiramdam ko, gusto mo lang akong pahirapan, saad ni Shining dahilan upang lalong magalit sa kanya ang kanilang lolo. Kahit labag sa Kalo Oban, nagpasalamat si Naxen kay Ling Chen dahil tumulong siya di umano. Hanggang muli niyang sabihin na walang katotohanan sa mga larawan at isa lang iyon na pagkakamali. Gayunpaman hindi naniniwala ang kanilang lolo at sinaad na puro na lang kahihiyan ang binibigay niya. Dahil doon, sinaad niya na ang South City Renovation Project ay hahawakan na ni Ling Chen. Doon ay tinitigan ni Shining si Ling Chen at tinanong, nagustuhan mo ba ang regalo ko? Okay lang sagot niya. Hindi nagtagal ay muling nakiusap si Naxen sa kanilang lolo upang ibigay sa kanya ang South Renovation Project. Oras na mawala iyon sa akin, marami akong mawawalang connections, saad niya. Maigi nang si Ling Chen ang hahawak kasi maaasahan naman siya dyan. Noong nakaraang taon pa yan pero hindi pa nakakalahati. Sa mga ginawa mo, palalampasin ko muna ngayon, pero kapag naulit pa iyon, hindi ka na makakalusot, saad ng matandang Shen. Dahil doon, natuwa si Naxen dahil siya pa rin di umano ang pinakapaborito ng kanilang lolo. Kinabukasan sa may garden ay muling tinanong ng matandang Shen kung kailan nila siya bibigyan ng apo. Lolo, bakit hindi mo ako hayaang magtrabaho muna sa kumpanya para lalo kaming maging close ni Naxen? Magandang idea yan, sige ipapasok kita doon, nang sa ganun, lalo nyo pang makilala ang isa't isa. Kinabukasan sa opisina, kinukulit ni Chen Ying si Naxen kung kailan niya papaalam sa publiko na siya talaga ang mahal niya. Malapit na, alam kong ikaw ang may pinakamahabang pasensya sa lahat ng mga babaeng nakilala ko, kaya't hintayin mo lang, saad ni Naxen. Hanggang biglang may tumawag sa kanya sa labas, na kinagulat nila. Nang marinig nila ang boses ni Shining ay agad sinabihan ni Naxen si Chen Ying na magtago sa ilalim ng lamesa. Pagpasok ni Shining ay tinanong niya siya, bakit parang balisa ka? Dahil alam niyang nasa ilalim ng mesa ang kanyang babae ay sinadya niyang lumapit at inapakan ng daliri niya. Pinapanta ako dito ni Lolo para mas matuto ako sa negosyo, saad niya. Bakit? Para saan pa? Hindi ba't ikaw ang nurse niya? Sino ang titingin sa kanya? Tanong ni Naxen. Bakit parang ayaw mo akong pumarito? May tinatago ka ba dito, kaya't ayaw mong magtrabaho ako dito? Wala, nagtaka lang ako kasi biglaan, sagot ni Naxen. Dahil doon, muling inapakan ni Shining ang kamay ni Chen Ying. Nang silipin sana niya siya ay pinigilan siya ni Naxen at sinaad na marami pa siyang gagawin kaya't kailangan muna niyang umalis. Puntahan na lang kita sa labas kapag nabakantihan na ako, saad niya. Habang naglilibot sa labas ng opisina ay agad siyang hinawakan ni Ling Chen na kinagulat niya. Anong ginagawa mo? Tanong ni Shining. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na huwag kang masyadong lumayo sa linya. Dahil oras na naghing desperado na si Naxen. Makakagawa yun ng bagay na pagsisisihan mo. Bakit mo sinasabi yan? Di ba't sabi ko, gusto kong makipag-deal sa'yo. Kapag partners na tayo, ipapakita ko na mapagkakatiwalaan mo ako, saad ni Shining. Hindi mo ba alam na teritoryo ni Naxen eto? Lahat ng mga nandito ay mga tao niya. Maliban kung pagod ka ng mabuhay, babala ni Ling Chen. Dahil doon, tinanong siya ni Shining, natatakot ka ba para sa akin? Natatakot ka ba na may mangyari sa akin dito? Hanggang lumabas si Naxen upang hanapin si Shining. Doon ay nalaman niya na nakita di umano si Shining sa 12th floor kung saan naroon si Ling Chen. Bakit pamante siya doon? Anong ginagawa niya doon? Bulong ni Naxen. Sa 12th floor, ay patuloy ang pag-uusap ni Ling Chen at Shining. Or hindi kaya may feelings ka sa akin, ayaw mo lang amanin, saad ni Shining. Hanggang biglang pumaroon si Naxen. Agad niya siyang tinawagan at doon ay narinig ni Naxen na tumutunog ang kanyang phone sa malapit. Sabi ko na nandito ka lang, malamang magkasama sila ni Ling Chen. Lagot kayo ngayon, saad niya habang naglalakad palapit sa may cellphone. Gayunpaman, pagdating niya doon ay nakita niyang nakaiwan ang cellphone ni Shining sa sahig. Matapos niyang polotin yun ay siya naman ang pagbaba ni Shining sa may hagdan. Dito ko pala nahulog ang cellphone, saad ni Shining. Nang kunin niya yon ay agad siyang inusisa kung ano ang ginagawa niya doon.
Dahil nagdududa si Naxen ay agad niyang tinawagan si Ling Chen para alamin kung nasaan siya. Nang malaman niyang nasa office lang siya ay agad niyang sinabi na bumisita doon si Shining. Doon ay nagpasalamat si Shining dahil nakita niya di umano ang kanyang phone. Pagkaalis ni Shining ay lalong naging desperado si Naxen upang hulihin sila di umano ni Ling Chen sa kanilang pagtataksil. Pagpunta ni Shining sa kanyang upuan, ay agad inabot ni Chen Ying ang isang merger project na dapat sana ay top secret ng kumpanya. Bago pa lang ako dito, pero bakit nila pinapahawak ang ganito ka-importanteng project? Malamang gusto nila akong i-set up, naisip ni Shining. Matapos niyang iskan ang nasa Bing project ay naglagay siya ng hidden camera sa harap ng file para malaman kung ano ang balak gawin ni Chen Ying. Hanggang magsimula na ang meeting para sa nasabing project, doon ay iway ni Naxen ang document na pinahawak ni Chen Ying kay Shining. Gayunpaman, hindi yun mahanap ni Shining, dahilan upang pagsabihan siya ni Chen Ying na napaka-importante ng document na iyon at oras na mag-leak, malaki ang mawawala sa kumpanya. Kaya mo bang panindigan yun? Tanong niya. Shining, sinabi ko na kasi sa'yo na huwag ka nang pumasok dito, tignan mo yan, nawala mo ang isang napaka-importanteng dokumento. Paano ngayon yan? Tanong ni Naxen. Baka pwedeng pagbigyan muna siya. Bago pa lang siya at marami pang kailangan matutunan, saad ng isa sa mga employees. Gayunpaman, hindi sila pinakinggan ni Naxen at sinaad na ang rules ay rules at wala dapat pinagbibigyan. Doon ay sinaad ni Shining na bago pa lang siya ngunit nilagay siya sa isang mataas na posisyon. Para sa mga bagay na ganito, nakasanayan ko ng gumawa ng mga backups, lalo na kapag napaka-importanteng bagay, saad niya. Doon ay agad niyang pinakita sa monitor ang digital copy na iniskan niya, patunay na kahit nawala iyon ay may magagamit pa rin sila. Inilagay ko lang iyon sa lamesa ngunit nang pumunta si Chen Ying upang manghiram ng ballpen ko, ay siya na rin ang pagkawala nito, paliwanag ni Shining. Inaakusahan mo ba ako? Mag-iingat ka sa sinasabi mo. Nakakasira ka ng reputasyon, kabago-bago mo pa lang, saad ni Chen Ying. Na agad namang sinigundahan ni Naxen. Ang pag-aakusa sa ibang tao na wala namang solid na ebidensya ay may karampatang parusa, saad ni Naxen. Doon ay agad pinakita ni Shining ang kanyang ebidensya na nakuhanan matapos niyang mag-install ng camera sa harap ng nasabing dokumento. Matapos malaman na si Chen Ying ang kumuha, ay agad siyang nagsinungaling at sinabing hindi naman niya iyon sinasadya. Chen Ying, paano mo nagawa yun? Pero dahil nagtrabaho ka ng 5 taon sa kumpanya ay pagbibigyan kita. Saad ni Naxen. Di ba't sabi mo na ang rules ay rules, na sino man ang nagkasala ay dapat managot, tanong ni Shining. Dahil hindi makasagot si Naxen ay sinigundahan siya ni Ling Chen at sinaad na dapat nga ay ganun, maliban kung may iba pang hindi sumasang-ayon, saad niya. Nang wala ng komo-kontra ay napilitan si Naxen na tanggalin si Chen Ying sa kanyang posisyon bilang Chief Secretary. Matapos niyang ipahayag yun ay agad niyang tinapos ang meeting at umalis. Nang makaalis na rin ang iba ay nagpahuli si Shining. Doon ay pinigilan niya si Ling Chen na paalis na rin sana at sinaad, nagustuhan mo ba ang ginawa ko? Oo naman. Pero ano ang kinalaman niyan sa akin? Tanong ni Ling Chen. Napaalis ko ang pinakamalakas na tauhan ni Naxen. Pagkakataon mo na upang italaga ang sarili mong tao dito. Ginawa ko yan bilang pagpapakita na loyal ako sa'yo. Pwede mo na ba akong maging partner? Tanong ni Shining. Napatanggal mo lang ang isang chief secretary, anong favor ang may dadalat noon sa akin? Sagot niya. Kung ganun, anong gusto mong gawin ko para maging qualified partner mo? Kunin mo ang posisyon ng chief secretary, sagot ni Ling Chen. Doon ay napaisip si Shining. Chief Secretary position, mukhang kailangan kong makausap si Lolo Shen, bulong niya. Kinabukasan ay sinubukan ni Shining na kausapin ang kanilang lolo tungkol sa bakanteng Chief Secretary position. Gayunpaman, agad niyang sinabi na nakahanap na siya ng apapalit sa kanya, ang anak ng Shu family na si Sia. Sinabi din niya na gusto niya siyang epa-raise kay Ling Chen. Kaya't oras na makapasok siya doon, ay pagkakataon na rin na makilala nila ang isa't isa. Kinalaunan sa golf club ay ang araw na nga ng blind date para kina Ling Chen at Miss Sia Shu. Doon ay sinaad ni Miss Shu na mas priority sa kanya ang business kesa pag-ibig. Kung ganun, gusto ko lang din sabihin na may gusto na akong iba. At dahil hindi ka rin lang interesado, sabihin mo sa mga magulang mo na i-terminate na nila ang ating engagement, saad ni Ling Chen. Dahilan upang sabihin ni Miss Shu na yun ay dahil hindi siya interesadong mang-agaw sa boyfriend ng iba. Mr. Shen, matanong ko lang. Maari ko bang malaman kung sino ang babaeng nagpatibok ng puso mo, saad ni Sia. Hanggang biglang dumating si Shining na may dalang dokumento.
Kailangan kong malaman kung interesado ba sa kanya si Ling Chen, nang sa ganun alam ko kung ano ang susunod kong hakbang, ayaw kong maging third wheel sa kanila kung sakali, naisip ni Shining. Pagkalapit niya ay agad nilang binati ang isa't isa. Doon ay hinayla siya ni Ling Chen palayo. Mr. Shen, hinanap kita dahil kailangan mo munang ma-check ang mga dokumentong eto. Saad ni Shining, yan lang. Nagbiyahe ka ng malayo para lang sa dokumentong iyan, tanong ni Ling Chen. Gusto ko ring malaman kung sino ang babaeng pakakasalan mo at kung karapat-dapat ba siya sa'yo. Yung totoo, gusto mo ba siya? Tanong ni Shining. Kinikilala pa namin ang isa't isa, total marami pa kaming araw na pagsasamahan, saad ni Ling Chen. Nang iabot niya ang dokumento kay Ling Chen ay pinisil niya ang kamay niya na para bagang may gusto siyang iparamdam sa kanya. Matapos mag-usap ay agad nagpaalam si Shining sa dalawa. Doon ay sinaad ni Miss Shu, mukhang wala siyang kaalam-alam na gusto mo siya. Dapat sikapin mo pa hanggang maramdaman niya, bulalas niya. Miss Shu, i-terminate na natin ang engagement, saad ni Ling Chen. Huwag kang mag-rush, tuloy lang muna natin, malay mo sa pamamagitan nito, malalaman mo kung mahal ka nga niya o hindi, sagot niya. Tutulungan mo ba ako sa kanya? Libre ba yan o may bayad? Tanong ni Ling Chen. Mr. Chen, alam mo naman, isa akong business-minded na tao. Lahat ng transactions ay laging may kapalit. Kung ganun, ano ang gusto mong kapalit? Tanong ni Chen. Gusto ko yung lupain mo sa West District. Doon ay matagal na napaisip si Ling Chen, hanggang sa huli ay pumayag din siya. Pagka-uwi ni Ling Chen sa villa ay agad siyang nagpalit para matulog. Gayunpaman, bigla siyang ginulat ni Shining na kanina pa naroroon. Habang tinitignan niya ang kanyang matiponong dibdib ay naisip niya na kailangan niya siyang makumbinsi sa gabing iyon. Dahil kung hindi, tuluyang maging chief secretary si Miss Shu, at mawawala na rin siya ng partner, na maging kasama sana niya para matupad ang mga bagay na kanyang inaasam. Gayunpaman, tinitigan siya ni Ling Chen at sinaad, ang lakas naman ng loob mong pumasok sa silid ko. Ngayong araw, nasira ko ang blind date niyo ni Miss Shu, kaya ako napunta rito para magbayad sa ginawa ko. Agad siyang tumayo at hinawakan ang kanyang dibdib. Hindi ka ba natutokso sa isang mabango at magandang dilag na lumalapit na mismo sa harap mo? Tanong niya. Bigla kang pamanta dito, interesado ka ba? Tama ka, interesado ako. Noong una pa lang, nahulog na ako sa'yo. Mr. Shen, hindi lang ako magiging isang mabuting asawa, isa rin akong mabuting business partner. So lumapit ka sa akin dahil ang totoo. Gusto mo akong maging business partner. Mr. Shen, huwag ka nang magsayang ng oras, saad ni Shining sabay halik sa kanya, ngunit inilagan siya ni Ling Chen, dahilan upang siya ay muntikang matumba. Tinitigan siya ni Ling Chen at sinabi, Miss Shining, ang ino-offer mo ay masyadong mabigat, hindi ko kaya, saad niya sabay tulak sa kanya palabas sa kanyang silid. Kinalaunan, dumating ang pamilya ni Miss Shu sa Shen household. Doon ay nagtaka si Shining kung pam-on ba sila para pag-usapan ang engagement ni Ling Chen at Sia. Hanggang nagpaalam si Shining sa kanyang lolo na papunta muna siya sa kusina. Nang makita siya ni Sia ay agad niyang sinabihan si Ling Chen na umalis si Shining at marahil nagseselos siya dahil iniisip niya na magpapakasal na sila. Dahil doon, agad siyang senendan ni Ling Chen upang kausapin. Nakita niya siya sa may harden at tinanong, hinahanap mo ako. Doon ay agad niya siyang hinila papunta sa isang tabi. Gusto ko lang maging close kay Ling Chen dahil sa kapatid ko. Pero ngayong mag-aasawa na siya, kailangan ko nang ilayo ang sarili ko, ayaw kong maging kontrabida sa pag-aasawa niya, naisip ni Shining. Doon ay tinanong siya ni Ling Chen, may gusto kang sabihin sa akin. Mr. Shen, congratulations sa engagement niyo. Iyan ba talaga ang gusto mong sabihin? May options ka pero yan ba talaga ang gusto mo? Mr. Shen, anong magagawa ko? Lahat sinubukan ko nang gawin. Tuwing hahakbang ako ng isa papunta sa'yo. Hahakbang ka naman ng siyam pabalik. Pwede kitang habulin hanggang gusto ko, pero ngayon mag-aasawa ka na, hindi ko na pwedeng gawin yun. Yung posisyon ng pagiging chief secretary, give up mo na ba? Gusto ko, pero hindi ko pwedeng apakan ng ibang tao para lang dyan, saad ni Shining. Doon ay hinawakan siya ni Ling Chen at sinaad, Shining, yan ba talaga ang nararamdaman mo? Hindi ba pwedeng elaban mo ako kahit ngayon lang? Habang tinatanong siya ni Shining kung ano talaga ang gusto niya, ay bigla siyang hinalikan ni Ling Chen hanggang hindi na siya makagalaw. Pagkatapos noon ay muli silang nagkatitigan, so, itutuloy niyo pa rin ba ang engagement? Tanong ni Shining. Gayunpaman, agad umalis si Ling Chen pabalik sa loob. Habang naglalakad si Shining pabalik ay narinig niya si Naxen na may kausap sa cellphone.
Doon ay sinaad niya na nakaplano na ang lahat kasama si Chen Ying. Ngayon, sisiguraduhin kong magkasamang mawawala sina Xining at Ling Chen. Nang sa ganun, ako na lang ang maiiwang tagapagmana. Saad ni Naxen. Nang makapasok na ang lahat sa loob ay agad nag-usap-usap ang mga matatanda upang i-set up na ang araw ng engagement. Gayunpaman, agad nagsabi si Sia na gusto muna niyang mag-focus sa kanyang career at palakihin ang kanilang negosyo. Nang tanungin nila si Ling Chen ay diretsahan niyang sinabi na may iba na siyang gusto, bagay na kinagulat ng lahat. May iba ka ng gusto, sabihin mo, sino ang babaeng gusto mo? Sinagot siya ni Ling Chen at sinabi na ang babaeng gusto niya ay napakalayo, ngunit napakalapit din. Hanggang maalala ni Xining ang sinabi niya sa kanya noong isang gabi, nakaparehas ng sinabi niya ngayon. Doon ay napaisip siya, ako ba ang binabanggit niya? Natuwa ang kanyang lolo at sinaad, Ling Chen, marunong ka nang magsekreto ha. Hanggang dumating si Naxen na nagsasabing pumaroon si Chen Ying dahil gusto niya di umano na humanga ng paumanhin kay Xining dahil sa nangyari sa opisina noong nakaraang araw. Pagpasok ni Chen Ying ay kinuha niya ang 2 baso ng wine at inoffer ang isa kay Xining. Gusto kong mag-sorry sa ginawa ko, pinapangako ko, hindi ko nagagawin ulit yun sa'yo. Inumin mo ba ang wine bilang pagtanggap? Tanong niya. Miss Chen Ying, natatakot ka ba na hindi ko tanggapin? Walang problema sa akin, saad niya sabay inom sa wine na hawak niya. Gayunpaman, matapos niyang inumin iyon ay nakaramdam na siya ng pagkahilo. Doon ay agad siyang sinabihan ni Naxen na dadalhin niya siya sa taas upang makapagpahinga. Pagdating doon ay agad nagpadala ng mensahe si Naxen kay Ling Chen. Sinaad niya na may sasabihin sa kanya ang kanilang lolo at hinihintay niya siya di umano sa taas. Pagkatapos noon ay agad siyang umalis at sinara ang pinto. Hanggang napag-alaman na nagkukunwari lang si Xining, dahil alam niyang may pinaplano si Naxen sa kanila na hindi maganda. Doon ay agad siyang nagpadala ng mensahe kay Ling Chen na huwag siyang maniwala sa lahat ng sasabihin ni Naxen sa kanya. Matapos mabasa ang kanyang mensahe ay agad nag-excuse si Ling Chen paalis sa living room. Doon ay sinaad ni Chen Ying na mukhang napaniwala nila si Ling Chen sa kanilang patibong. Lahat ay nakahanda na. Ang buong silid ay puno na rin ng aphrodisiac. Malamang sa ngayon ay tinamaan na sila pareho, at baka may nangyayari na sa kanilang dalawa, bulalas ni Naxen. So huhulihin na ba natin sa akto? Tanong ni Chen Ying. Hindi, hayaan nating ibang tao ang huhuli sa kanila. Saad ni Naxen sabay lapit kay Sia. Miss Sia, nasaan si Ling Chen? Nakita ko lang sila ni Xining na magkasama sa taas kanina, pero bigla silang naglaho, saad niya. Doon ay natawa si Sia dahil obvious di umano na may pinaplano siyang hindi maganda. Gusto mo akong gamitin sa plano mo ha? Sige, pagbibigyan kita, naisip niya. Tama ka, halos close na kami ni Ling Chen, puntahan ko siya para hanapin, saad niya. Bago pa umakyat ay agad siyang nagpadala ng mensahe kay Ling Chen tungkol sa sinabi ni Naxen sa kanya na magkasama sila ni Xining, at malamang gusto niya silang hulihin. Sinabihan din siya na mag-iingat na lang. Sa labas, ay hindi na mapigilan ni Naxen na matuwa, dahil sa wakas, mahuhuli na ang dalawa. Ngunit hindi nagtagal ay pinuntahan siya ng katulong upang apaalam na si Miss Xining ay naghising at nakalabas sa silid. Doon ay nagulat si Naxen kung paano nangyari iyon. Nang puntahan niya ang silid ay naroon si Chen Ying na tinamaan na ng aphrodisiac. Sinubukan siyang tulungan ni Naxen ngunit hindi nagtagal ay parehas na silang kinain ng sarili nilang patibong. Hindi nagtagal ay sinamahan ni Sia ang lolo ni Naxen na umakyat. Ngunit habang nasa hallway ay narinig nila ang dalawa mula sa kabilang silid. Sino ang gumagawa ng ganyan sa bahay ko sa katirikan ng araw? Sigaw ng matandang Shen. Nang buksan nila ang pinto ay nakita nila ang dalawa, bagay na lalong kinagalit ng matanda. Nang maalimpungatan si Naxen ay sinisi niya si Chen Ying dahil pagkatapos niya siya di umanong lasingin ay ganon ang gagawin niya sa kanya. Doon ay sinaad ni Xining, Naxen, hindi mo naman ito sinadya, di ba? Hindi ko kagustuhan ang nangyari, isa etong setup, bulalas niya. Mantakin mo yan, ikaw na ang nanloko pero dindepensahan ka pa, saad ni Sia. Hanggang magsalita ang mga bisita at sinaad na ang maliit na panluluko ay isang panluluko pa rin. Habang nagagalit ang kanilang lolo ay agad lumuhod si Naxen sa kanya at nakikiusap na hindi niya kasalanan ang nangyari. Siya, kasalanan niya ang lahat, pagkatapos niya akong lasingin, gusto naman niya akong akitin. Maniwala ka Xining, hindi ko magagawa ito sa'yo, saad niya. Ang kapal ng mukha mo, malinaw na ikaw ang pamunta sa akin. Ikaw din ang nagsabi na kapag tutulungan kitang mapabagsak si Xining, pakakasalan mo ako, bulalas ni Chen Ying,
dahilan upang sabihan siya ni Naxen na huwag maingay. Nakatanggap na ako ng mga larawan yung dalawa, ngunit hindi ko akalain na mangyayari ulit yan dito. Anong ginawa kong mali para ganitoin mo ako, dito pa mismo, saad ni Shining. Maniwala ka sa akin, na-set up lang ako ng babaeng eto, saad niya, dahilan upang lalong magwala si Chen Ying. Paalisin na ang babaeng yan ngayon din, saad ng kanilang lolo. Bilang parusa sa ginawa ni Naxen ay binigyan siya ng corporal punishment ng matandang Shen. Ngayong nangyari na eto, siguro naman. Reconsider na ni Lolo ang ibang option, naisip ni Shining. Kinalaunan, nag-usap sina Shining at ang kanilang lolo tungkol kay Naxen. Doon ay binulalas ng matanda ang kanyang pagkadismaya kay Naxen. Lolo, gusto ko lang magpasalamat sa mga ginawa niyo para sa akin habang naririto ako. Ngunit hindi ko kayang magpakasal sa isang lalaki na hindi naman ako mahal. Gusto ko sanang i-terminate na lang ang engagement namin ni Naxen, pakiusap ni Shining. Shining, oras na nangyari yan, magkakaroon ng chismis at hindi lang ito ay kakasira ng Shen family. Sa'yo rin, siguro naman, hindi magtatagal, magbabago rin si Naxen, pakiusap ng matanda, sabay banggit sa kanyang kapatid na sa ngayon ay nasa ospital pa rin. Doon ay agad niya siyang pinaalalahanan na ang tanging paraan lang upang tuluyang magamot ang kanyang kapatid, ay ang pagpapakasal kay Naxen. Para makabawi ay tinanong niya siya, hindi ba't gusto mo ang poses yung chief secretary? Sa'yo na yun, ibibigay ko na sa'yo ang posisyon. Hanggang napag-alaman na simula noong nagkasakit ang matandang Shen ay si Shining ang tome yung nurse niya hanggang siya ay gumaling. Dahil doon, nangako ang matanda na ito ring siyang bahagi na ng Shen family, at gawing asawa ng kanyang apo. Habang siya ay papunta sa kanyang silid ay hindi niya maiwasang malungkot, dahil hanggang ngayon, wala pa rin siyang kalayaang pamili sa mga bagay na gusto niya. Hanggang salubungin siya ni Ling Chen sa pasilyo. Mukhang nakuha mo na ang chief secretary position, congratulations, partner, saad niya. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Shining. Habang patuloy siya sa paglalakad ay pinigilan siya ni Ling Chen, dahilan upang sabihin ni Shining, hindi ko na kailangan ng partnership, nagdesisyon na ako na magpakasal kay Naxen. Wala na tayong dapat pag-usapan pa, saad niya. Ikaw ang nagsimula nito, tapos ngayong hindi mo na kailangan, bigla mo na lang akong bibitawan. Ano bang tingin mo sa akin? Tanong ni Ling Chen. Bakit? Pwede ko namang itigil kung gusto ko, may problema ba? Kung ganun, gagawin ko rin kung ano ang gusto kong gawin, saad niya sabay buhat sa kanya papunta sa kwarto. Habang hinahalikan niya siya ay sinabihan siya ni Shining na tumihil na, lalo na't nasa bahay sila ng kanilang lolo. Ano ngayon kung narito tayo, gawin ko rin kung ano ang gusto ko, saad ni Ling Chen. Hindi ba't hindi ka interesado sa akin? Tanong ni Shining. Ikaw, bakit gusto mong magpakasal kay Naxen? Kahit may ibang babae siya. Dahil doon, tinitigan siya ni Shining at sinaad, sige, huwag mong pagsisihan eto, sabay halik sa kanya pabalik. Ngunit ilang saglit pa ay napatigil si Ling Chen. Bakit ka tumihil? Tanong ni Shining. Hindi ko kayang magpatuloy habang nakikita kitang umiiyak, hindi na kita bobalihin, saad ni Ling Chen sabay haplos sa kanya upang mahiga sa bisig niya. Habang nakahiga malapit sa kanya ay nakaramdam si Shining ng kakaibang senses yun at katahimikan, na para bagang ayaw na niyang umalis sa kanyang tabi. Kinaumagahan ay nagising si Shining sa silid ni Ling Chen. Agad siyang gumising ngunit bigla siyang pinigilan ni Ling Chen. Dahil doon, sinabi ni Shining, aksidente lang ang nangyari kagabi at yun na rin ang una at huli na mangyayari iyon. Hindi mo ba tatanungin ang opinion ko? Magpapakasal ka pa rin ba kay Naxen? Tanong ni Ling Chen. Gayunpaman hindi na siya sinagot ni Shining at tuluyan na siyang umalis. Sa galit ay agad tinawagan ni Ling Chen ang kanyang assistant, upang ihanda ang paternity test ni Naxen. Esama mo na rin ang lahat ng mga kapalpakang ginawa niya sa kumpanya, saad ni Ling Chen. Gusto mo talaga siyang mapangasawa ha? Sige, simula ngayon, pabibilisin ko na rin ang mga bagay-bagay, bulong niya. Kinahapunan, ay galit pa rin ang matandang Shen dahil sa ginawang kahihiyan ni Naxen. Lolo, sorry na, patawarin mo na ako. Saad niya, pagbibigyan kita ngayon ngunit oras na ginawa mo ulit, tatanggalin na kita sa listahan ng aking mga tagapagmana. Sa mga susunod na araw, magpakasal na kayo. Kung mabibigyan niyo ako agad ng apo, makakalimutan ko agad ang sakit ng ulo na dulot mo, saad ng kanilang lolo. Lolo, huwag kang mag-alala, mangyayari agad ang nais niyo, bulalas ni Naxen. Gayunpaman, hindi pa rin masaya ang kanilang lolo at agad umalis sa lamesa. Dahil doon, biglang nag-iba ang mukha ni Naxen at nilapitan si Shining. Sabihin mo ang totoo,
Ikaw ang nasa likod ng mga nangyari kahapon, di ba? Tanong ni Naxen. Saan ang ebidensya mo? Tanong ni Shining. Huwag ka nang magkunwari. Alam kong ayaw mo ring magpakasal sa akin. Sinasabi ko sa'yo, kapag nagpakasal ka sa akin, mapapagamot agad ang kapatid mo, kaya't sumunod ka na lang. Oras na hindi ka sumunod, sisiguraduhin kong habang buhay na maghehirap ang kapatid mo, bulalas niya. Gayunpaman, agad siyang tinutukan ni Shining ng kutsilyo, bagay na kinagulat niya. Dahil nilahad mo na ang braha mo sa lamesa, lahad ko na rin ang sa akin. Magpapakasal ako sa'yo, pero matapos ang kasal, hindi mo na ako pwedeng kontrolin. Magiging opisyal kang tagapagmana, pero makukuha ko rin ang resources na kailangan ko. Pagkatapos noon, mag-divorce na tayo, wala nang pakialaman sa isa't isa. Wow, nakikipag-negotiate ka ba sa akin? Wala ka sa posisyon para gawin yan. Sige, kung ganyan, parehas tayong babagsak. Hindi ko makukuha ang gusto ko, hindi mo rin makukuha ang gusto mo. Saad ni Shining, dahilan upang bumigay si Naxen at sumunod sa gusto niya. Sa kumpanya ay sinaad ni Chairman Shen na ang susunod nilang pinakamalaking project ngayon ay ang collaboration nila sa Yunkang Group. Sinabi niya na kung sino man ang makapagsara ng deal sa Yunkang Group ay paniguradong siya ang makakapagbigay ng malaking share sa kumpanya. Dahil doon, agad nagsabi si Ling Chen na sobrang napaka-challenging ang pakikipag-negotiate sa Yunkang. Dahil doon, nagbigay siya ng suhestyon kung saan direkta siyang makipag-negotiate sa mga interesadong executives. Pagkatapos noon ay maghanap siya ng mga taong tototok sa proyekto, hanggang iyon ay matapos. Lolo, ang Yunkang project ay dating hawak ko, kapag muli tayong magpalit ng mga taong hahawak ay lalong mapapatagal ang trabaho, hindi ba't pagbabypass yan sa posisyon ko? Tanong ni Naxen, dahilan upang tananjin ng kanilang lolo si Ling Chen kung bakit bigla siyang naging interesado sa nasabing project. Hindi naman sa nang-aagaw ako ng project, pero neto lang nakaraan, ang Yunkang Corporation ay damadaan sa problema, at kapapalit lang nila ng CEO. Nagkataon na ang CEO nila ngayon ay classmate ko noong nag-aral ako sa States at meron kaming magandang samahan, paliwanag ni Ling Chen. Classmate mo, edi lalong mas mabuti na huwag kang mangialam. Dapat ipakita natin na tayo ay tapat at hindi kailangan gumamit ng connections para lang makuha ang project, saad ni Naxen. Dahil doon ay nag-decide ang matandang Shen na ipamahala ang project kay Naxen. Na siya naman ang ikinatuwa niya. Samantala, sa isang meeting ay pinakilala ni Naxen si Shining bilang kanyang girlfriend at ang incoming chief secretary ng kumpanyang Shen. Matapos nilang magtos ay nakipagtos din si Ling Chen kay Shining bilang kanyang sister-in-law. Gayunpaman, sinadya ni Ling Chen na tapunin ang kanyang wine, dahilan upang mabasa ang damit ni Shining at pumunta sa comfort room. Dahil doon, agad sumunod si Ling Chen. Maghugas lang ako ng kamay, saad niya. Pagkalabas ni Shining sa CR ay bigla siyang hinagod ni Ling Chen at kinorner sa isang tabi. Anong ginagawa mo? Nasa public tayo, saad ni Shining. Pagkatapos mo akong akitin, bigla mo na lang akong iwanan sa ere. Ang lakas ng loob mo, Miss Shining. Huwag kang gumawa ng eksena dito, kapag may nakakita sa atin ano na lang sasabihin nila. Wala akong paki. Gusto mo talagang pakasal sa kanya para sa kapatid mo. Oo, alam mo pala eh. Shining, kaya kung ibigay lahat para mapagamot ang kapatid mo. Kailan? Kapag nakuha mo na ang posisyon mo bilang tagapamahala ng kumpanya. Kaya kitang hintayin pero ang kapatid ko. Hindi. Saad ni Shining sabay alis. Doon ay naisip ni Ling Chen, hindi mo pa sinusubukan, pero ibigay ka na. Samantala, araw na nga ng kasal ni Naxen at Shining. Habang nasa changing room si Shining ay biglang pumasok si Ling Chen. Anong ginagawa mo dito? Para sa babae ang silid na to. Maalala mo ba noong araw ng engagement na nilapitan mo ako? Ano kaya kung tapusin natin ang hindi natuloy noon? Ling Chen, umalis ka na dito, kung hindi, mapipilitan akong humingi ng tulong. Doon ay tinulak siya ni Ling Chen sa may umaapoy na kandila. Dahil ikaw ang nagsindi sa kandilang eto, nasa akin ngayon ang desisyon kung paano ko papatayin. Saad ni Ling Chen. Doon ay hinagod niya ang mukha niya upang halikan sana siya, ngunit bigla niyang sinabi, huwag kang kabahan, narito ako para batiin ka sa kasal niyo, congrats, saad niya saka umalis. Ilang saglit pa ay magsisimula na sana ang kasal ngunit habang nasa harap sina Shining at Naxen ay biglang namatay ang ilaw. Habang nagpapanik ang lahat, biglang hinila ni Ling Chen si Shining papunta sa tabi. Shen Ling Chen, saad ni Shining ngunit doon ay bigla niya siyang hinalikan. Nababaliw ka na ba? Oo, nababaliw na ako. Sagutin mo ako, gusto mo pa bang etuloy ang kasal na eto?
Nang hindi makasagot si Shining ay banilangan siya ni Ling Chen. 1, 2, saad niya ngunit nang magtatlo na ay biglang dumating ang ilaw, dahilan upang umalis siya. Dahil doon, sobrang kinabahan si Shining, hanggang tawagin siya ni Naxen para sa seremonya. Ngunit siya naman ang pagdating ng Yunkang CEO na humingi ng ilang minuto para makausap si Naxen. Mr. Shen, gusto ko lang i-confirm. Sa contract agreement na pinirmahan mo dati pa, nag-pledge kayo na ibibigay nyo ang 5% share ng Shen Corporation sa Yunkang. Doon ay tumanggi si Naxen at sinabing dinaya siya, dahil hindi niya alam ang tungkol doon. Gayunpaman wala na silang magagawa dahil pamirma na siya noon. Doon ay nagalit ang kanilang lolo at nagkaroon ng confrontation, dahilan upang hindi matuloy ang kasal. Di naglaon, lumabas si Shining habang nagmumoni-moni sa nangyari. Hanggang sundan siya ni Ling Chen upang bigyan siya ng jacket. Ikaw ba ang may pakana upang hindi matuloy ang aking kasal? Tanong ni Shining. Para bigyan ka ng choice, sagot ni Ling Chen. Para saan? Para paiyain ako sa araw ng aking kasal o para maging accomplice mo sa plano mong gawin? Kung talagang gusto mong ipagamot ang iyong kapatid, hindi marriage ang solos yun upang maresolba mo iyan. Kaya ko rin ibigay yan para sa'yo. At kung gusto mong bigyan si Naxen ng leksyon, hindi mo kailangan bumagsak kasama siya, saad ni Ling Chen bagay na pinagtaka ni Shining. Kinalaunan, kinausap si Shining ng kanilang lolo. Doon ay sinaad niya na kahit hindi natuloy ang kanilang kasal ay magiging part pa rin siya ng Shen family. Sinaad din niya na apo pa rin naman niya si Naxen at hindi niya siya basta nalang pabayaan. Dahil isa kang babae na matatag, kalmado at may pang-anawa, gusto ko na gabayan at bigyan mo na rin lang ng advice si Naxen kapag may oras ka. Pakiusap niya. Nang palabas na si Shining sa silid ay nakasalubong niya si Naxen na nagtatanong kung ano ang pinag-usapan nila ng kanyang lolo. Sinabi lang niya na payuhan daw kita kung kinakailangan, saad ni Shining. Nang tanongin niya kung ano ang hawak niya ay agad siyang umiwas at sinabing isa lang yun na dokumento na kailangan niyang iayos. Gayunpaman nagduda si Naxen na baka isa iyong will testament na binigay sa kanya. Matapos ilagay iyon ni Shining sa isang box ay agad tinignan ni Naxen ang dokumento. Doon ay nalaman niya na isa iyong dokumento para sa Shen's Group Air Nomination Interim. Sa pagkadesperado ay nilagyan niya ng gamot ang kape ng kanyang lolo, dahilan upang agad siyang mangisay. Tinignan siya ni Naxen at sinaad, yan ang dapat sa iyong matanda ka. Habang nasa silid si Shining ay dumating ang mensahe na nagsasabing may nangyari sa kanyang lolo at kailangan pamanta siya sa hall ngayon din. Pagdating niya doon ay nakita niya ang matandang Shen na walang malay. Doon ay lumapit si Naxen at tinakat siya na gisingin niya ang matanda para pirmahan ang air transfer agreement. Kung hindi, parehas kayong hindi makalabas dito ng buhay, saad niya. Matapos ang ilang minuto ay nagising na nga ni Shining ang kanilang lolo. Anong nangyari? Tanong niya. Agad kinuha ni Naxen ang dokumento upang ipapirma sa kanya ngunit nagising ang diwa ng matanda. Naxen, bakit mo ginagawa eto? Isa etong treason, saad ng matanda. Lolo, nagtrabaho ako sa kumpanya ng ilang taon, pero bakit ang bastardong anak na iyon ang kinakampihan niyo? Paliwanag ni Naxen. Gusto sana niya siyang saksakin ngunit biglang sinabi ng matanda na wala pa siyang pinapangalanan sa kanila bilang tagapagmana. Dahil doon agad kinuha ni Naxen ang dokumento upang ipakita sa kanya, ngunit nang makita niya iyon ay sinaad niya na hindi siya ang nagpagawa at pamirma doon. Tumingin siya kay Shining at sinaad. So kagagawan mo eto sa bicycle sa kanya. Sinubukan siyang sabihan ng kanilang lolo, ngunit hindi pa rin siya nagtitigil. Nang saksakin niya sana siya, ay bigla siyang sinipa ni Ling Chen na pamaron sa oras na iyon. Agad namang kinuha ni Shining ang pagkakataon upang pakawalan ang matanda sa pagkakatali. Doon ay muli siyang nilapitan ni Naxen upang sabihin na pinagkakaisahan siya ni Shining at Ling Chen at mukhang balak siyang pabagsakin. Lolo, ako lang ang tunay niyong apo at dapat palayasin na sila sa bahay niyo, pakiusap ni Naxen. Gayunpaman, kinwalyuhan siya ni Ling Chen at sinaad na siya ang walang dugong Shen sa pamilya. Yun ay dahil bago pa makasal ang kanyang ina sa Shen family ay buntis na siya sa ibang lalaki. Hindi yan totoo, lolo, sinusubukan niya kayong lukuhin, huwag kayong maniwala, bulalas ni Naxen. Dahilan upang ipakita sa kanya ni Ling Chen ang paternity test na wala nga siyang taglay na dugo mula sa Shen. Matagal na pala akong naluko, saad ng matanda. Lolo, hindi totoo yan. Ako ang tunay niyong tagapagmana. Fake ang dokumento, bulalas ni Naxen. Kung totoo yan, bakit gusto mo akong patayin? Paano na lang sa susunod? Dahil doon, inutusan niya ang kanyang mga gwardya upang dalhin siya sa polis at doon magpaliwanag.
Kahit hindi man siya Shen, sospek pa rin siya dahil tinangka niyang patayin ang chairman ng isang kumpanya, paliwanag niya. Kasunod noon ay agad humingi ng tawad si Shining sa kanilang lolo dahil sa ginawa niyang pamemeke ng documents para sa air transfer, na naging dahilan upang muntik siyang patayin ni Naxen. Binanggit din niya ang plano dati ni Naxen kasama si Chen Ying na patayin siya pagkatapos ng kasal. Doon ay napagtanto ng matandang Shen na kasalanan niya ang lahat, dahilan upang siya ay mag-sorry kay Ling Chen. Yun ay dahil matapos ang nangyari sa ina at ama ni Ling Chen ay muling naulit ngayon. Hanggang napag-alaman na ayaw niya dati sa ina ni Ling Chen at pinilit niya ang tatay niya upang pakasalan ang ina ni Naxen. Dahilan upang maagang namatay ang kanyang mga magulang. Ngayong ikaw na lang ang natirang Shen, hindi na ako mangingialam. Kung sino man ang gusto mong mapangasawa, ay suportahan na lang kita, saad niya. Hindi nagtagal ay agad pinuntahan ng dalawa ang kapatid ni Shining sa ospital. Salamat sa tulong mo. Maalala ko rin na ikaw ang nagbigay sa akin ng pera noong araw na naaksidente ang aking kapatid, saad ni Shining. Doon ay nagulat si Ling Chen dahil sa wakas ay naalala na niya iyon. Naalala mo na, tanong niya. Pero simula ngayon, hindi mo na kailangan gawin yun, dagdag niya. Pero ngayon, gusto kong ako ang gumawa ng initiative, saad ni Shining sabay halik sa kanya. Dahil ngayon mo lang naalala, bibigyan kita ng parusa. Kinuha niya ang engagement ring mula sa kanyang bulsa at agad pinasuot iyon sa kanya. Magpakasal na tayo, saad niya. Tinanong siya ni Shining, kailan ka pa nagkagusto sa akin? Love at first sight, simula pa noong una hanggang ako ay mapunta sa States at makabalik, ikaw pa rin ang hinahanap ko, sagot niya. Wow, ang tagal mong nagkunwari, saad ni Shining sabay hila sa tainga niya. Sorry na mahal, saad ni Ling Chen pagkatapos ay binigyan nila ang isa't isa ng isang mainit na yakap. Hanggang onti-onti na ring naghising ang kapatid ni Shining na matagal nang nasa koma. Mga ka-recaps hanggang dito na lang ang ating kwento. At makikita sa palabas na to na ang pagsasama o pagpapakasal na walang kasamang pag-ibig ay kailanman hindi nagtatagal. Unang Korinto Kapitulo 13:4-7. Ang pag-ibig ay mapagtiis at mabait, hindi naiinggit, hindi nagmamapuri, hindi mapagmataas, hindi naghahanap ng sariling kapakanan.